Hi guys! So kung mapapansin nyo, halos lahat ng video ko is, di ba, nandito ako sa may pintuan. Di po ba? So, ang ibig sabihin lang nito is welcome. So, wini-welcome ko kayo sa aking munting channel, sa aming munting tahanan. So, katulad din ninyo, bilang isang bisita ng aking munting YouTube channel, is wini-welcome ko kayo ng taos puso. So, first sa mga nanonood na ng video ko and nakasubscribe, thank you, welcome back. And sa mga bago pa lang po sa aking channel, is welcome po. Ako nga po pala si Marian. And thank you kung naklik mo tong video to. And for today's video, ang pag-uusapan natin, ang topic naman natin is, paano nga ba natin ma-achieve yung mga pinapangarap natin sa buhay? So, di ba, kakatapos lang ng Olympics, updated din ako. So, kakatapos lang ng Olympics. Kung mapapansin nyo, meron nga akong ginawang video, inspiring story ni Kaloy Yulo. Sobrang ano niya rin, God-fearing, and si God talaga yung pinaghugutan niya ng lakas. Siyempre, inspired siya sa girlfriend niya, di ba? Inspired siyang mag-compete dahil sa girlfriend niya. Pero, ang pinaka-pundasyon niya is yung faith niya, pananampalataya kay Lord, na sabi niya is hindi siya papabayaan. Hindi po ba? So, sa mga hindi pa nakapanood ng clip na yon, maiksi lang siya, pero talagang malaman. Meaningful yung interview niyang yun. Kaya, shinare ko siya dito sa channel ko. So, yun. So, papaano nga ba natin makakamit yung pinapangarap natin sa buhay? So, di ba yung story ni Kaloy is hindi yan overnight success yung nangyari sa kanya. Hindi po ba? So, kung napanood niya na yung interview niya before, kung may idea na kayo sa kanya, sa mga pinagdaanan niya, 7 years old pa lang siya. Imagine, 7 years old, musmus pa lang siya. Nagtitrain na siya. Ginagawa niya na rin yung passion niya, itong pagiging gymnast. So first, ano nga ba yung makakatulong sa atin para maging hindi man kasing galing ni Carlos Yulo, pero magkaroon ng contribution sa ating komunidad, di ba? Maging proud yung family natin sa atin. First is kailangan alam natin kung ano yung passion natin. Alam natin yung God-given talent na meron tayo. Ano ba yung abilidad natin na binigay ni God sa atin? Dahil yun, alam ko, yun yung makakatulong sa atin para maging successful sa buhay. Katulad nito ni Carlos Yulo, sa batang edad niya, alam niya na agad kung ano yung gusto niyang gawin. Diba? Talagang hindi siya nagpapigil. Ito yung gusto niyang gawin dahil dito siya nag-enjoy sa pag-gymnast niya. So, saan siya dinala? Diba? Nitong pangarap niya before na makapaglaro lang, makapag-compete lang sa iba't ibang lugar. Hindi po ba? Naging, siya, 2 beses siya nanalo ng gold sa Olympic. So, diba? Kailangan, alam na natin kung ano ba talaga yung gusto nating tahakin sa buhay. Hindi po ba? And next is, kailangan gawin na natin agad. Huwag na tayong matakot or mag-hesitate pa na kung ano man yung reaksyon ng mga kamag-anak natin, kung hindi man nila tayo suportahan, diba, as long as nag-enjoy tayo sa ginagawa natin at alam natin na ito yung nasa puso natin. Hindi po ba? Dahil sa umpisa, katulad nito ni Kaloy, syempre, talagang ilang taon yan na hard work lang muna. And may mga times na nag-fail siya. May mga times na mabibigo tayo dahil dito sa buhay, hindi laging tayo ay panalo. So, talagang matatalo rin tayo. So, kailangan alam natin yun na walang madaling daan patungo sa tagumpay. Hindi po ba? Maraming mga obstacle, maraming mga pagdadaanan. Katulad rin yan, di ba, imagine na lang natin, dito sa buhay natin, dito sa mundong to, may mga bagay na dumadating sa atin na hindi natin kontrolado, hindi natin ina-expect. Kumbaga, bigla na lang dumadating sa atin.
Katulad ng mga kalamidad, baha, bagyo, lindol, hindi po ba? Hindi natin yan kontrolado at yung mga taong nakapaligid sa'tin, 'di ba? Yung minsan sila yung naging dahilan para ma-down tayo, hindi po ba? So, ganyan talaga ang buhay, okey? May mga challenges kang pagdadaanan, mga obstacles, pero 'pag nalampasan mo yan, kumbaga diyan kasi tayo natututo, diyan tayo naggo-grow. Dahil kung walang mga challenges sa buhay, hindi tayo magiging porsigido, hindi tayo magiging, matapang, 'di ba? Hindi tayo magiging strong. 'Yan yung nagpapatapang sa'tin, hindi po ba? So, gawin natin siya as motivation para magpatuloy at lumaban, okey po? And next is masasabi ko na, 'di ba, sa ilang taong hardship, 'di ba, kumbaga lahat naman ginagawa mo yung passion mo with all your heart, wala ka namang inaagrabyadong tao sa ginagawa mo, 'di ba, wala kang nilalamangang tao. In God's perfect time, makakamit mo rin kung ano yung nakalaan sa'yo, kung ano man yung mga pinagpaguran mo. Kumbaga, maaanin mo kung ano man yung itinanim mo. Katulad nito ni Carlos, bata pa lang siya, nagtanim na siya ng nagtanim, hindi po ba? Ano yung tinanim niya? Tinanim niya is yung nag-train siya ng maayos, ibig sabihin strength, tinanim niya courage, determination, patience, and faith. Yun yung mga tinanim niya, 'di ba? Sobrang haba ng time na ininvest niya para maging mabunga siya. So, ilang taon siya, dekada, lagpas dekada siyang nagtanim hanggang sa ito inani niya yung reward na deserve niya. Kasi deserve niya yun dahil nagtanim siya, nagpursige siya ng mabuti. May dumaang mga pagsubok sa buhay niya, napapalayo siya sa pamilya niya 'pag nagte-train siya, pumupunta siya sa ibang bansa ng wala siyang kasama, wala siyang kausap, mag-isa lang siya, pero nakayanan niya yun. Minsan nagkakaroon ng problema sa pamilya, pero 'di ba naging hadlang ba yun para magtagumpay siya? 'Di ba hindi? Dahil hindi tayo magtatagumpay kung nagki-quit tayo. Katulad nung 2020 natalo siya, pero sumuko ba siya? Hindi. Hindi po ba? Hindi siya nawalan ng pag-asa. So, dahil nagkaroon siya ng faith and nagkaroon siya ng patience na in God's perfect time, Lord, nagtitiwala ako sa'yo na ito, hindi mo ako papabayaan. So, yun, anong binigay sa kanya ni God? 'Di ba? Higit pa sa isang medalya. So, tayo ganun din. Kapagka determinado tayo, dedicated tayo sa ginagawa natin, and meron tayong faith kay God at nagtitiwala tayo sa divine timing. In God's perfect time, ibibigay niya yung para sa atin. Dahil 'di ba kapagka alam naman natin sa sarili natin na ginagawa natin lahat ng makakaya natin and yung mga ginagawa natin is hindi lang pansarili, hindi hindi para maging ano lang tayong parang hindi lang maging sikat or mayaman, yung tipong para makapag-contribute at makapag-inspire sa lahat ng tao, makatulong sa pamilya, hindi po ba? So, ibibigay yan sa'tin. Huwag na kayong mag-worry, huwag na tayong mangamba pa. So yun, so I hope nakatulong sa inyo ang video kong 'to. Maraming salamat sa panonood. See you next time, bye. God bless us all.